Si Kuya Baste, siya ang tinatawag na antingerong siga sa baryo namin. Hindi ito isang parangal, kundi isang pangungutya ng mga taong inis na inis dahil sa kanyang walang hinto na panggugulo at pagyayabang gamit ang suot niyang agimat na pamana pa sa kanya ni tatay. Akala niya yata dahil hawak niya ang agimat ay may lisensya na siyang maghari-harian sa kalsada at hamunin ang kahit na sino. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay sa The Voice Addict. Ako nga pala si Maki. Gusto ko lang ibahagi ang kwento kung saan muntik na po kaming mawasak na magkapatid. Ako pong nakakabata ang siyang gumawa ng paraan para maayos ang samahan naming dalawa. Pero ang paraan na yon ang naging dahilan para makatuklas kami ng isang kampamento o pansamantalang kuta ng mga aswang. Ang karanasang ito ang naging sukatan kung hanggang saan ba talaga ang hangganan ng tapang at pagiging siga ng aking kuya sa harap ng mga kampon ng kadiliman. Narito po ang aming kwento. The Voice Addict. Sinong matapang dyan? Lumabas kayo! Harapin niyo ako! Mga duwag! Akala niyo ba? Hindi ko alam na nakasilip kayo sa mga bintana niyo! Sige! Magsilabas kayo! Kuya, ano ba? Tama na yan. Nakakaya na yung ginagawa mo, kuya. Gabi na. Nakakabulaho na ng mga tao, kuya. Tama na. Huwag mo nga akong pakialaman, Maki. Wala kang karapatan na pigilan ako, ah. Sino ka ba sa akala mo, ha? Bata ka lang. Wala ka pang alam sa nararamdaman ko. Kaya tumabi ka dyan. Oo na, kuya. Tama ka na. Alam ko naman na bata lang ako. At alam ko din na lasing ka lang. Wala ka naman sa katinuan kaya mabuti pa, kuya, umuwi na tayo sa bahay. Matulog ka na para mawala na yung tama mo. Hoy, wala akong tama, ah. At lalong di ako uuwi hanggat walang lumalabas dito para labanan ako. Ako ang hari ng kalsadang to. Ako ang batas dito sa baryo natin. Talaga? Ikaw ang hari? Paano? Kung mga pulis ang dumampot sa'yo dito, ha? Kaya mo ba sila, kuya? Pulis? Kahit sandamakmak na pulis pa ang pumunta dito, hindi nila ako mahuhuli at lalong di nila ako magagalaw. Ito, nakikita mo ba to? May agimat ako, Maki. Hindi ako tinatabla ng bala at patalim. Kita mo tong kwintas na to? May kapangyarihan to. May kakayahan tong bigyan ako ng lakas at bilis. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nila ako mahuhuli. Lakas at bilis? Sino naman po maniniwala sa'yo na may ganyan kang kapangyarihan kanina ka pa dito sa kalsada na pasuray-suray. Tapos hindi ka na nga makatayo ng diretso dahil sa kalasingan mo. Tapos sasabihin mo mabilis ka? Kuya, niloloko mo lang ang sarili mo. Kung si tatay may gamit niyan, maniniwala pa ako. Kasi ginagamit niya yan sa pagtulong, hindi sa pagyayabang at panggugulo dito sa kalsada. Ba't loko ka? Ginaganyan mo na ako ngayon? Kaya mo na ba akong labanan, ha? Ano gusto mo? Sige, magsuntukan tayong dalawa dito. Kuya naman araw-araw na lang ganitong eksena mo. Hindi ka ba napapagod? Nako, kung buhay pa sina lolo at tatay, kutos ang aabuti mo sa kanila, panigurado. Tsaka siguradong ikakahiya nila itong pinaggagawa mo at pagwawala mo gabi-gabi. At yung pagiging siga mo, kuya. Sigurado ako, hindi uubra yan sa kanila. Patubo pa lang yan sungay mo, wala na, putol na kagad. Manahimik ka!
Anong putol kagad ng sungay? Bakit mukha ba akong demonyo, ha? Ayop na to. Kung ikaw kaya ang kutusan ko dyan, ha? Nang magtanda ka. Gusto mo? Ha? Huwag mo akong pangunahan, ha? At huwag mo akong dinadaldal-daldal sa ganyan-ganyan mo. Baka sa'yo kung maibuntod tong inis ko. Masyado kang madaming sinasabi. O sige kuya, kutusan mo ako. Saktan mo ang sarili mong kapatid para lang mapatunayan mo sa lahat yung tapang mo, yung pagiging siga mo. Yun lang naman ang alam niyong gawin di ba? Ang manakot ng mas mahina sa'yo. Ba't talagang sinusubukan ako ng siraunong to, ha? Papatulan na kita. Alam mo, mabuti pa yung mawala ka na lang. Lumayas ka na para wala nang pakialamero sa buhay ko. Nakakabwisit ang bunganga mo. Mas gusto ko pang mag-isa na lang kaysa makasama ka. Talaga ba kuya? Gusto mo mawala ako? Matapos ang lahat ng pag-aalaga ko sa'yo? Kapag palagi kang lasing? Oo, kasi yun lang naman ang pakinabang mo eh. Pabigat ka lang sa buhay ko. Ikaw pa ang iisipin ko, pakakainin ko, aalagaan. Kung mawala ka na lang, di mag-isa na lang ako. At saka wala nang kokontra sa mga gusto kong gawin. Sama talaga ng ugali mo kuya. Nilalamang ka na ng alak at galit mo sa mundo. Sige, kung yan ang gusto mo kuya, bahala ka na. Tumalikod ako at humakbang palayo kay Kuya Baste, Sir Blair. Medyo nanginginig ang laman ko ng mga oras na yon dahil sa pagpigil ko sa aking mga luha. Nasaktan kasi ako sa sinabi niya at hindi ko matanggap na sabihin niyang pabigat ako at walang silbi. Ngunit hindi pa ako nakakalayo ay narinig ko siyang muling sumigaw na puno ng yabang at pagmamalaki. Paglingon ko ay nakita kong dinuduro niya yung mga lalaking nakatambay sa tindahan ni Mang Tino. Hoy kayo! Ano tinitingin niyo dyan, ha? Ano? Kaya niyo ako? Tumayo kayo dyan! Labanan niyo ako! Lumapit kayo dito! Magkaisa kayong lahat! Saksakin niyo ako kung gusto niyo! Barilin niyo ako! Wala akong pakialam kasi di naman ako tinatablan yan eh! Para lang alam nyo, hindi tumatalab sa akin ng kahit na anong patalim. Walang sino man sa inyo ang makakatalo sa akin dahil may proteksyon ako. Ha? Galing sa langit at lupa. Kitang-kita ko ang inis sa muka ng mga lalaking yun na pinagdududuro niya. Akmang tatayo na ang isa sa kanila na may hawak na kutsilyo. Kaya naman, bago pa man siya sugurin ng lalaki, mabilis akong tumakbo pabalik. Kinalimutan ko yung tampo ko sa kanya. Agad akong nakalapit sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay para mailayo siya sa gulo. Kuya, ano ba? Nakikiusap ako sa'yo. Tama na! Tama na, kuya! Bitiwan mo nga ang braso ko, Maki! Ano ba? Hayaan mo akong kalabanin sila. Dahil isa sila sa naging dahilan kung bakit namatay ang tatay natin. Lalo na yung Mantino na yan. Kuya, ano ba? Hayaan mo na sila. Huwag mo nang ibalik yun. Tapos na eh. Oo, hindi tayo natulungan ng mga yan. Pero hindi naman lahat ng tao dito ay masama tulad ni Mantino. Tama ka. Hindi nga lahat ay masama. Pero lahat sila walang pakialam sa nangyari kay tatay. Parang walang halaga sa kanila ang lahat ng ginawa at sakripisyo ni tatay. Tumulong siya nun sa mga nangangailangan. Naggagamot siya ng mga may sakit. Tapos ano? Nung siya na nagkasakit, anong ginawa nila? Walang tumulong ni isa. Ni piso walang nagbigay. Walang nagmalasakit. Mga buwisit! Mga makasarili kayong lahat! Pinabayaan niyo ang tatay ko. Hinayaan niyo siyang mamatay. Kuya, tara na. Baka kuyugin ka ng mga tao dito dahil sa sinasabi mo. Tama na, kuya. Wala akong pakialam. Sige, sumugod kayo. Kayong lahat ng mga walang kwentang kapitbahay namin, harapin niyo ako. Harapin niyo ang hari. Ang hari ng baryong to. Nang gabing yon, ay hirap na hirap talaga akong hilahin si Kuya Baste.
palayo sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang talaga at walang pumatol sa kanya ng sandaling yun at hindi siya kinuyog ng mga lalaki. At mabuti na lang talaga ay nagawa ko na siyang mailayo sa tindahan bago pa magkagulo. Sa totoo lang, Sir Blair, ay hindi ko naman masisisi si Kuya kung bakit siya nanggugulo. Nagmula ang lahat ng puot at galit ni Kuya nung namatay ang tatay namin. Nawalan kasi ng saysay ang lahat ng naging kabayanihan ni tatay sa baryo namin noong buhay pa siya. Tulad ng lolo ko, libre lang siyang nanggagamot sa mga dinadapuan ng kakaibang sakit. Saksi kaming dalawa sa naging sakripisyo niya. At bukod sa panggagamot, ay may mga gabing nanunugis pa siya ng mga aswang na naliligaw sa aming baryo. Ginagawa niya ang lahat para manatiling ligtas ang mga tao na walang hinihinging kapalit ni singko. Pero nung si tatay na ang dinapuan ng malubhang sakit, doon namin nakita ang tunay na kulay ng mga taga-baryo. Wala kaming nakuhang tulong ni isa sa kanila. Hinayaan nilang mamatay si tatay. Gayong alam naming maililigtas pa sana siya kung may sapat lang kaming pera para sa pagpapaospital at gamot niya. Wala ni isa sa mga napagaling niya ang tumulong o nag-abot man lang ng kahit konting suporta. Kaya naman, nang ipamana kay Kuya Baste ang agimat bago malagutan ng hininga si tatay, doon na nagsimulang magbago ang utak niya. Imbis na maging katulad siya ni tatay, na tagapagligtas at tagapanatili ng kapayapaan, siya na ang numero 1 ng gugulo sa mga residente. Para sa kanya, wala silang kwentang tao at hindi karapat-dapat sa anumang malasakit. Bitiwan mo nga ako, Maki! Ano ba? Kanino pa ako hinihila? Muntik na ako mapasubsob dahil sa ginagawa mo eh. Kuya, nakalayo na tayo sa tindahan. Pwede ba tumigil ka na? Tama na, Kuya. Nakakaya na talaga eh. Tignan mo nga yung mga tao. Nakasilip silang lahat sa atin. Eh ano naman kung nakasilip ang mga hinayupak na yan? Yun naman ang gusto nila, di ba? Ang manood lang. Sana hinayaan mo na lang ako eh. Dapat lang sa mga yan ang mga pinagmumumura at hinahamon para magkaalaman na kung sino ba talaga ang matatapang sa mga lintik na yan. Kuya, tama na. Naghahanap ka talaga ng gulo eh. Wala namang ginagawa sa iyo yung mga tao dun. Nananahimik silang nag-iinuman. Nananahimik? Hoy Maki, nakita mo ba kung paano sila tumingin ha? Ha? Yung mga tao doon? Ha? Akala mo kung sinong mga banal? Akala mo kung sinong mga walang pagkakamali? Anak ng putya, nakalimutan na ba nila na kung di dahil kay tatay, baka matagal na silang naging hapunan ng mga aswang dito. Tapos ngayon, kung ituring nila tayo parang basahan na lang sa kalsada. Gusto ko lang ipaalala sa kanila na hindi ako si tatay na marunong magpasensya. Ako ang may hawak ng agimat ngayon ni tatay. Kaya dapat silang matakot sa akin. Kuya, hindi mo naman kailangan manakot eh. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo. Pero hindi ito ang gusto ni tatay na gawin mo, kuya. Kuya, tama na. Hoy, wag mo nga akong sermonan tungkol sa gusto ni tatay sa akin. Patay na si tatay, Maki. Patay na. Namatay siyang dilat ang mga mata dahil sa hirap habang yung mga tinulungan niya walang pakialam sa kanya. Kaya wag mo akong pangaralan na maging mabait sa mundong to. Ha? Tandaan mo to. Kapag mabait ka, wala. Aapi-apihin ka lang. Tatapak-tapakan ka lang. Mas mabuti pang katakutan nila ako para walang lalapit, walang hihingi ng tulong, at walang gagamit sa akin. Kaya ba pati ako tinataboy mo na rin? Seryoso ka ba talaga dun sa sinabi mo kanina na sana mawala na lang ako para wala nang pakialamero sa buhay mo? Totoo ba yung kuya? O dahil lang yun sa tama ng alak sa'yo?
Natural, totoo yun. Ha? Mukha ba ako nagbibiro nung sabihin ko yun sa'yo? Alam mo, Maki, sawang-sawa na ako eh. Sawang-sawa na ako sa tuwing magsasalita ako at nariyan ka para pigilan ako. Akala mo ba nakakatulong ka? Pabigat ka lang sa akin, gunggong. Kung wala ka, malaya akong magagawa lahat ng gusto ko nang walang nagsasabi o pumipigil sa akin at sasabing, Kuya, mali ka! Kuya, tama na! Pwe? Pasaway. Paano ako naging pasaway? At paano ako naging pabigat sa'yo, kuya? Ako nga palaging taga-ayos ng gulo mo. Ako ang palaging humihingi ng pasensya doon kay kapitan. Ako ang nagpapaliwanag sa mga pulis. Ako ang gumagawa ng paraan para may makain tayo dahil wala kang trabaho. Tapos ako naglilinis sa bahay. At marami pang iba. Ako lahat ang gumagawa. Sino ba nagsabi sa'yo na gawin mo ang lahat ng yun? Wala naman, di ba? Ginagawa mo yan kasi akala mo kailangan kita. Pero ang totoo, kaya ko sarili ko. Sa laki ko ba naman to? Iisipin mo pa ba ako? Mas gusto ko pang mag-isa na lang talaga. Mas tahimik ang buhay kung walang kontrabida na kagaya mo. Grabe ka naman, kuya. Kapatid mo ako. Tayong dalawa na lang ang magkakampi rito simula nang mawala si na tatay at lolo. Tapos ganyan pa ang tingin mo sa akin? Dahil yun naman ang totoo eh. Ha? Tignan mo nga yung sarili mo. Masyado kang malambot. Katulad ka din ni tatay na laging iniisip ang ibang tao bagong sarili. Yan ang ikinamatay niya, di ba? Yung sobrang nagmamalasakit siya sa mga walang kwentang tao rito. Ayokong mangyari sa akin yun. At kung kailangan kitang alisin sa buhay ko para hindi ako maging tulad niya, gagawin ko. Hindi, kuya. Hindi mo alam ang sinasabi mo ngayon. Bukas kapag wala na yung alak sa katawan mo, magsisisi ka sa mga binitiwan mo salita. Hindi ako magsisisi. Kaya kung gusto mo talagang tumulong, lumayo ka na lang sa akin, Maki. Pabayaan mo akong mamuhay sa paraang gusto ko. Huwag mo nang hintay na masaktan pa kita. Bago ka magtanda, mas mabuti pang mag-isa na lang ako kasama tong agimat ko. Kaysa naman sa kasama ka na laging nagpapaalala sa akin sa mga bagay na gusto ko nang kalimutan. Sige, kuya. Kung yan talaga ang gusto mo, kung talagang tingin mo wala kang silbi sa buhay mo, hindi na ako mangungulit. Pero tandaan mo to, kahit itaboy mo pa ako, hindi ko kakalimutan na kapatid kita. Kahit gaano ka pa kasama sa paningin ng iba, kuya pa rin kita. At hindi magbabago yun kahit kailan. Drama mo. Malis ka na sa harap ko. Nakakairita yung pagbumuka mo. Sige na, lumayas ka na. Dahil sa sobrang sama ng loob ko kay Kuya Baste ng gabing yon, tinalikuran ko siya at naglakad ako palayo. Wala na akong pakialam kahit madilim at mag-isa ko sa kalsada o kung saan man ako makarating. Iyak lang ako ng iyak. Pilit kong inaalis sa isip ko yung sinabi niyang isa akong pabigat. Masakit kasi na marinig mismo sa kanya na wala akong silbi, lalo na't siya na lang ang tinuturing kong kakampi sa buhay. Habang naglalakad ako, biglang may narinig akong mga tunog. Napahinto ako sa pag-iyak at napalingon sa bundok. Doon nanggagaling ang mga bulong at ungol na naririnig ko. At kasabay nito, nakita ko ang maraming malalaking ibon na nagliliparan patungo sa bundok na yon. Malalaki sila at mabilis lumipad. Kinilabutan ako ng sobra pagkakita sa kanila. Sa takot ko, isang tao ang agad na pumasok sa isip ko. Si Mang Pedro. Siya ang ninong ni Kuya Baste at matalik na kaibigan ni tatay. Alam ko na siya lang ang makakaintindi sa nakita ko dahil isa rin siyang biyasang albularyo. Kailangan ko siyang mapuntahan para maipakita kung ano ang nangyayari. May masama kasi talaga akong kutob. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari sa baryo namin. Mang Pedro! Mang Pedro, tao po!
Mang Pedro, buksan niyo po itong pinto, pakiusap! Oh, iyo! Abay, ano bang ginagawa mo rito? Gabing-gabi na! Pawis na pawis ka! At tila hinahabol ka ng kabayo! Ano ba yun? Tumakbo po kasi ako papunta dito sa inyo. Kaya ingal na ingal po ako. May sasabihin po ako sa inyo, Mang Pedro. Abay, talaga ba? Bakit? Nasaan ba kuya mo? Nasa bahay po siya. Umalis ako doon kasi nag-away po kami. Tinaboy niya po ako kasi sinisita ko po siya. Paano po kasi wala na siyang ginawa kundi ang maglasing at magwala po sa kalsada. Ay, nako! Pambihirang bata talaga, oo. Hanggang ngayong malamana, yun pa rin ang ginagawa ng kuya mo. Opo, Mang Pedro. O siya, halika muna dito sa loob. Maupo ka, maupo ka. Salamat po. Talaga yung kuya mo. Abay, parang tumatanda yata ng paurong. Imbis na magpakakuya sa'yo, ay mas pinili pang magpakalunod sa galit at sa alak. Naliligaw na talaga siya ng landas. Subalit matanong ko lang, nagsisimba pa ba? Matagal na pong hindi, Mang Pedro. Sabi pa nga po niya wala naman daw po talagang Diyos. Ay nako, kaya naman pala. Madali na lang para sa mga demonyo na pasukin ang isip niya. Hayaan mo na, kakausapin ko na lang siya bukas ng masinsinan. Pero sa ngayon, dumito ka na lang muna. Huwag ka na lumabas ng bahay. Delikado na para sa iyo ang nasa labas. Dahil may masamang ibinubulong ang hangin ngayong gabi. Mukhang may masama itong pinapaywatig. Yun nga po ang dahilan kung bakit po ako napasugod dito. Ha? Ano ka mo? Bakit? Ano bang ibig mo sabihin? Kasi po nung naglalakad po ako, may narinig po akong parang umiiyak o umuungol. Ewan, parang may mga nagsasalita pero hindi ko naman maintindihan yung salita nila. Talaga? Sigurado ka ba sa mga narinig mo? Baka naman may nag-uusap lang sa mga bahay na nadaanan mo. Sigurado po ako na galing po yun sa bundok, Mang Pedro. Saka hindi lang po yun. May mga nakita din po akong malalaking ibon na lumilipad papunta po sa gawing yun, oh. Ang lalaki po ng pakpak nila at ang bibilis po nilang lumipad. Malalaking ibon? Nakaw! Mukhang hindi maganda ang paiwatig na yan. Kaya nga po Alam niyo ba, nung nakita ko sila, talagang kinilabutan po ako ng sobra. Ano po kayang ibig sabihin nun? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi tayo pwedeng mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan mo na itong imbestigahan. Matagal nang tahimik ang bundok na yan. Pero kung tama ang kutob ko, maaaring nalaman na nila na wala na ang tatay mo. Kaya unti-unti na silang bumabalik. Bumabalik sila? Kasi wala na si tatay? Sino po? Hindi. Hindi sino. Ang dapat mong itanong, kundi ay, ano? Mang Pedro, hindi po kita maintindihan. Ano po ba? Mga aswang, Maki. Mga aswang. Maaaring mga aswang ang nakita mo kanina. At siyaw! Talaga po? Sigurado po ba kayo? Hinala pa lang naman yun. Pero gagawa ko ng paraan para malaman kung ano ang totoo. At kapag totoo ang hinala ko, kailangan maghanda ang baryo. Dahil may dalang panganib ang mga animal na yun. Delikado po pala ang baryo kung gano'n, Mang Pedro. Abay, oo! Delikado talaga. Ano pong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Mabuti pa ay magpahinga na muna tayo. Bukas na natin ito pag-usapan kung ano ang dapat gawin. Hala, sige na. Matulog ka na at gabi na. Sumunod ako kay Mang Pedro. Itinuro niya sa akin ang isang silid at sinabing doon na daw ako matulog. Paghiga ko sa kama, nakatulog naman ako. Pero hindi naging mahimbing ang pagtulog ko. Bigla na lang kasi akong magigising at kasabay nito, paulit-ulit kong naririnig ang mga ingay sa utak ko.
Mga iyak at sigaw na punong-puno ng takot na para bang may mga taong humihingi ng saklolo mula sa malayo. Nakakakilabot yun, pero hinayaan ko na lang at sinubukan ko uling matulog. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa masarap na amoy ng longganisa at sinangag. Bahagyang nawala ang bigat ng pakiramdam ko dahil sa amoy ng agahang inihanda ni Mang Pedro. Agad akong bumangon at lumabas ng silid. Nakita ko si Mang Pedro sa sala. Kalmado siyang nagkakape habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngumiti siya sa akin at tinawag ako para kumain. Oh, gising ka na pala, Iyo. Tama-tama at nakapagluto na ako. Halika na. Sabi ko na nga ba, longganisa po yung naaamoy ko eh. Salamat po. Ang sarap po ng amoy, nakakagutom. O siya, kumain ka na. Dumulog na kami sa mesa at agad na sumalubong sa akin ang usok ng mainit na sinangag. Kahit hindi naging maganda ang tulog ko nung gabi, pansamantalang napawi ang antok at hilo ko, lalo na nang matikman ko ang pagkain. Masarap ang nilutong agahan ni Mang Pedro. Natutuwa naman siya habang pinapanood ako na maganang kumain. Siya nga po pala. May balita na po ba kayo kay Kuya Baste? Oo. Galing na ako sa inyo kanina, bago ka pa magising. Pero wala, Maki. Talagang matigas pa rin ang ulo ng kuya mo. Andon, nakita ko sa bakuran nyo. Umiinom na naman ng alak. Po, ang aga naman po yata. Ginawa ngang agahan ng alak eh. Nako, kundi ko lang inaanak ang batang yon. Abay malamang sa malamang. Nakinutusan ko na yon. Kinausap niyo po ba siya? Sinubukan ko siya kausapin pero ang sagot sa akin eh. Wala na daw siyang pakialam sa kahit na sino. Kahit sa'yo. Ay nako, hayaan mo na muna siya, Iyo. Dito ka na lang muna tumuloy hanggang sa may masmasan yon. Magbabago din ang kuya mo kapag nabigyan na siya ng leksyon ng tadhana. Kapag tinapik na siya ng Panginoon. Mang Pedro, pasensya na po kayo kay Kuya. Pati po kayo. Nadadamay po sa gulo namin. Wala yun, Iyo. Ako na ang tatayong magulang niyo mula ngayon. Dahil di naman ako nalalayo sa inyo. Kaibigan ko matalik ang tatay mo. Kaya sa mga ganitong problema, pwede mo akong lapitan. Hindi ako magdadalawang isip ng tulong sa inyo na magkapatid sa abot ng aking makakaya. Salamat po, Mang Pedro. Pasensya na po talaga. Bigla ko lang po kasi talagang naalala sila nanay at tatay. Kung buhay pa po sila, siguro hindi po magkakaganito si Kuya Baste. Hindi po siguro ako aawahin ni Kuya at pagsasabihan na walang kwenta. Tana, Iyo, tana. Nung buhay pa po sila, hindi po ako natatakot eh. Hindi po ako nag-aalala. Puro laro lang po ako. Pero ngayon, pakiramdam ko po mag-isa na lang ako. Si Kuya po na dapat sandigan ko. Siya pa po yung nagtutulak sa akin palayo. Hay nako, huwag mong isiping mag-isa ka. Narito lang ako at yung kuya mo. Hindi lang yan marunong maglabas ng tunay na nararamdaman. Kaya dinadaan sa galit at alak. Pero naniniwala ako, Maki, na sa loob ng matigas na puso ng kuya mo, naroroon pa rin yung kuya na nag-aalaga sa'yo nung maliit pa kayo. Pagod lang ang utak noon sa bigat ng responsibilidad na iniwan ng mga magulang ninyo. Sana nga po, Mang Pedro. Sana po, bumalik na siya sa dati. Ayoko pong lumaki na magkaaway kami. Gusto ko lang naman na maging maayos kami ulit. Yung parang dati na kahit mahirap lang kami, masaya naman basta buong pamilya. Sinabi ko nga sa'yo magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka. Hala, punasan mo na yung mga luha mo. Hindi bagay sa gwapong bata na kagaya mo ang laging umiiyak at nakasimangot.
ubusin mo na yung pagkain mo. At may pupuntahan tayo mamaya. May pupuntahan po tayo? Oo, pupunta tayo sa plaza mamaya. Kasi nabalitaan ko kay Kapitan kanina na mapapaaga daw ang dating ng mga madre at mga relihiyoso dito sa atin. Sino po yung mga umaakit po ba sa bundok taon-taon? Yun po ba? Oo, sila nga. Yung mga umaakit doon sa pilgrimage site tuwing Biyernes Santo. Sabi ni Kapitan, bago daw sila umaakit doon, ay magsasagawa muna sila ng medical mission dito sa baryo natin. Medical mission? Ano pong gagamutin nila? Eh di mga karaniwang sakit. Tsaka siguro, mabibigay sila ng mga libreng gamot, bitamina, at mga salamin sa mata. May libreng check-up din daw. Tsaka, yung bunot ng ngipin. O baka may sira kang ngipin dyan, ipabunot mo na. At baka maya-maya ay biglang sumakit yan. Naku, wala po. Maalaga po ako sa ngipin, lagi po ako nagsisipilyo. Tsaka, wala po talagang sira ang mga to. Mabuti naman kung ganun. O siya, kumain ka ng marami. Mamaya magkasama tayong pupunta doon. At manghihingi din ako ng libreng salamin sa kanila. Abay, nitong mga nakaraan pansin ko talagang lumalabo na rin kasi ang paningin ko. Hirap na ako magbasa. Sige po. Salamat po ulit sa masarap na agahan ng Pedro. Ang bait niyo po talaga sa akin. Sos! Nambola ka pa talaga. Hala, sige na. Kumain ka lang ng kumain dyan. At huwag kang mahihiya sa akin. Ubusin mo lahat yan para lumakas ka. Pagkatapos naming mag-almusal, dumiretso na kami ni Mang Pedro sa plaza. Sakto ang dating namin dahil kakaset up pa lang ng mga tent para sa medical mission. Ang daming tao. Lahat ay sabik sa libreng check-up at gamot. Nakita ko na yung grupo ng mga madre at mga doktor at ibang volunteers na abalang-abala sa pag-aayos ng mga kagamitan. Maayos sana ang lahat at seryoso ang kaganapan sa plaza, pero biglang nabulabog ang lahat nang may narinig kaming malakas na sigaw at kalabog ng mga upuan sa bandang unahan. Agad nagtakbuhan ang mga tao, palayo dahil sa takot. Kinabahan ako at pilit kong sinilip kung ano ang nangyayari. Hindi nga ako nagkamali. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Kuya Baste. Lasing na naman siya at pasuray-suray at galit na hinahamon ang lahat. Nakakahiya dahil sa harap pa mismo ng mga madre at doktor siya gumawa ng eksena. Baste, ano ba problema mo? Kita mo may bisita tayo dito ah. May medical mission na nagaganap dito para makatulong sa mga kababaryo natin. Tapos magwawala ka rito. Wala ka na ba talagang respeto, ha? Respeto? Ha, Kapitan? Wala na akong respeto sa lahat ng mga tao rito. Lalong-lalo na sa'yo. At alam mo kung ano ang dahilan nun. Yung pagiging makasarili nyo. At lahat ng taong nakatira sa baryo na to. Tumahimik ka, Baste, ha? Sobra na ang pambabastos mo. Hindi lang ako ang binabastos mo, kundi pati ang mga madre at doktor na tumutulong dito sa baryo natin. Umalis ka na nga dito, bago pa ako tuluyang mawalan ng pasensya sa'yo. Bakit ako aalis, ha? Public property to, di ba? Lahat may karapatang manatili dito. Baste, sinasabi ko na sa'yo. Huling babala ko nito. Kapag hindi ka pa tumigil sa panggugulot, pagsisigaw mo riyan, tatawag na ako ng pulis. Ipapakulong na kita para matauhan ka. Hindi ka na nakakatuwa. Perwisyo ka na sa mga residente dito. At talagang tinakot mo pa ako, ha? Hoy, Kapitan! Wala akong kinatatakutan para sabihin ko sa'yo. Sige, tawagin mo lahat ng pulis sa bayan, ipakulong mo ako. Yun ay kung kaya nila akong hulihin. Basta, tumigil ka na! Kapitan, sandali lang po. Pakiusap, huwag na po natin paabutin pa sa mga pulis ito. Huminahon po muna kayo. Pagpasensyahan nyo na lang po ang inaanak ko. Alam niyo namang, nasasabi niya lang ang lahat ng yan. Kasi, langusa sa alak.
Pedro, sakit na sa ulo yung inaanak mo eh. Hindi dahilan yung pagiging lasing niya para patuloy siyang manggulo at manakot dito sa baryo natin. Tulad na lang ngayon. Abay nakakahiya sa mga bisita. Nilalapastangan niya pati itong medical mission. Naiintindihan ko po kayo, Kapitan. Kaya nga po ako na po ang humihingi ng paumanhin sa lahat ng abalang ginawa ni Baste. Ako na rin po ang kakausap sa kanya na umuwi na lang. Pakiusap, huwag niyo na po siyang ireklamo sa mga pulis. Ako na po ang bahala sa kanya. Ninong, bakit ka humihingi ng tawad sa lalaking yan, ha? Eh wala namang kwenta yan eh. Duwag yan. Di naman niya kaya na protekta ng mga tao sa totoong panganib eh. Puro lang siya salita. Puro ngak-ngak. At yung kay tatay, wala naman siya nagawa para iligtas si tatay. Basta, tama na! Totoo naman di ba, Ninong? Saka hindi lang siyang duwag dito. Kayong lahat. O ano ha? O sige, papayag ako magpakulong. Yan ay kung may matapang nakaharap sa akin. Ha? Gusto ko ng kasuntukan ngayon. Kahit ilan pa kayo magkampiyan, hindi ko kayo uurungan. O ano, nakita mo na Pedro? Wala na sa ayos ang batang yan. Kahit ikaw na ninong niya, eh hindi na ginagalang. Hoy, manahimik ka, Kapitan! Huwag mong idadamay ang ninong ko dito, ha? Hindi ko siya binabastos. Ikaw ang binabastos ko. O ano, galit ka ba? Galit ka na? Eh di sumugod ka. Sige, labanan mo ako, Kapitan. Oh, di ba? Ayaw mo. Dahil takot ka sa akin. Mga wala talaga kayong kwenta. Pwe! Ikaw ang manahimik, Baste! Tama na! Kung ayaw mong ako mismo kumalaban sa'yo, nakakahiya ka. Hindi ganyan ang itinuro sa'yo ng tatay mo. Ang agimat na hawak mo, may tungkuling magtanggol sa kapwa, hindi para gamitin mo sa pambabastos ng iyong kapwa. Sumusobra ka na! Dahil sa sobrang gulo ng mga pangyayari, hindi na nakapagpigil pa si Mang Pedro. Mabilis niyang nilapitan si Kuya Baste at hinawakan ito ng maigpit sa braso para hilahin palayo sa plaza. Kahit pilit na nagpupumiglas si Kuya at patuloy sa pagsigaw ng mga bastos na salita kay Kapitan, hindi siya binitiwan ni Mang Pedro hanggang sa makalayo sila sa mga tao. Naiwan akong nakatayo lang doon, tulala at hindi malaman ang gagawin. Ramdam ko ang tingin ng mga taga-baryo na puno ng panghusga sa ginawa ng kuya ko. Maya-maya pa ay naramdaman kong may lumapit sa akin. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang isang madre na nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Marahil ay napansin niya ang lungkot ko at mga luhang hindi ko na napigilang pumatak sa sobrang hiyang mararamdaman ko para kay kuya. Malumanay ang mukha niya, pero bakas ang pagtataka kung bakit ako naiwang mag-isa doon na umiiyak sa gitna ng kaguluhan. Iho, ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa nangyari. Natakot ka ba sa gulo kanina? Bakit ka umiiyak? Hindi po ako natatakot, sister. Kasi kuya ko po yun eh. Ang totoo po niyan, nahihiya po ako. Nahihiya po ako sa inyo. Kasi nanggulo na naman po siya dito. Kuya mo pala ang lalaking yon. Pero bakit siya nagkakaganon? Parang punong-puno siya ng galit sa mundo. Opo, sister. Malaki po kasi ang inanakit niya simula po nung namatay ang tatay namin. Pakiramdam po kasi niya, pinabayaan po kami ng mga tao rito nung panahong kailangan namin ng tulong. Kaya yun, parang gusto niyang gantian ang lahat. Nakakahiya na po talaga ang ugali niya dito sa baryo. Pati po si Kapitan, hindi na po niya ginagalang. Nakakalungkot naman kung ganon. Ngunit matanong ko lang iho, nagsisimba pa ba ang kuya mo? Nagdarasal pa ba siya? Ako po, nagsisimba pa rin po ako tuwing linggo. Pero si kuya po, matagal na pong hindi. Hindi na nga po siya naniniwala sa Diyos eh. Ay nako, kaya naman pala. Sa mga taong ganyan
na nawalan ng pag-asa. Kailangan nilang makilala muli ang Panginoon. Doon lang sila makakakuha ng tunay na kapayapaan sa puso. Iho, mabuti pa ay ayain mo ang kuya mo. Sabihin mo sa kanya, sumama siya sa amin sa itaas ng bundok pagsapit ng Biyernes Santo. O kaya naman, kung gusto mo kami na mismo ang susundo sa kanya. Po, naku po sister, wag na po. Siguradong hindi niyo po maaaya yun sa ganung bagay. Baka po mapahiya lang po kayo, masigawan. Siga po kasi yun eh. Matigas po ang ulo niya. Baka gawin lang po niya sa inyo yung ginawa niya kay Kapitan kanina. Saka, hindi na po talaga siya naniniwala sa Panginoon eh. Kaya nga natin siya isasama para makilala niya ulit ang Panginoon. Para maramdaman niya ang katotohanan at pagmamahal na akala niya ay nawala na. Walang taong masyadong matigas ang puso para sa Diyos, iho. Yan ang pakatatandaan mo. Ayaw niya nga po akong kausap eh. Galit na galit po siya sa akin at pinalayas din po niya ako sa bahay namin. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, iho. Siguro ay kailangan lang muna niyang mapag-isa para makapag-isip. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Tutulungan namin kayo. Tutulungan namin ang kuya mo. Habang seryosong nag-uusap kami ni Sister Jacinta, biglang may lumapit sa aming lalaki. Mukhang nasa 30 taong gulang na siya. Maayos ang pananamit at may napakakalmadong aura sa muka. Isa pala siyang diakono. Sister Jacinta, may problema po ba rito? Wala naman, Francisco. Kinausap ko lang ang batang ito at mukhang kailangan niya ng tulong natin. Tulong? Anong klaseng tulong po ang kailangan niya, sister? May naliligaw na tupa na kailangan nating maibalik sa tamang kawan, brother. Huwag ka nang umiyak. Dahil pinakinggan na ng Diyos ang matagal mo ng panalangin. Po, Napakaswerte mo, alam mo ba yun? Dahil kami ni na Sister Jacinta ay may misyong tulungan ng mga kagaya ng kuya mo. Marami na kaming tagumpay na nakamit. Marami na rin kaming napabago. At dahil yan sa Kanya, sa Panginoon. Kaya ikaw, patuloy ka lang manalig. Magiging maayos din ang lahat. Basta't magtiwala ka lang sa Kanya. talaga po. Kaya niyo pong alisin yung pagiging siga ng kuya ko. Mahirap po yun. Walang mahirap sa taong may pananampalataya, iyo. Kami na ang bahala sa kuya mo. Pero bago yun, punasan mo na muna ang mga luha mo at magpakatatag ka. Dahil mula sa araw na ito, hindi ka na mag-isa sa laban na to. Tumango ako at ngumiti nang marinig ang sinabi niyang yon. Gumaan din ng koonti ang loob ko. Pakiramdam ko, Sir Blair, itong si Brother Francisco at si Sister Jacinta na nga ang sagot sa mga dasal ko na sana ay magbago na si Kuya Baste bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim at galit niya sa mundo. Pagkatapos ng medical mission sa plaza, sumama sa akin sina Sister Jacinta at Brother Francisco sa bahay ni Mang Pedro. Kasama din nila ang isa pang mas batang madre na si Sister Lucia. Pagdating namin sa bahay ni Mang Pedro, ay nakita namin siyang nakahiga sa duyan. Nagulat pa nga siya nang makita ang mga kasama ko. Magandang araw po sa inyo, Mang Pedro. Ay, magandang araw din naman po sa inyo, sister. Bakit po kayo nandito? Nalaman po kasi namin yung sitwasyon ni Baste at nitong si Maki. Bakit po? May problema po ba? Ipapakulong niyo po ba ang inaanak ko si Baste? Naku, hindi po. Ang totoo nga po niyan ay kinausap na po namin si Kapitan tungkol dito. Hindi po kami magrereklamo, pero may hihingin po sana kaming pabor sa inyo. Pabor? Anong pabor naman yon? Napagkasunduan po namin. Nakukunin po namin itong si Maki. Ay, kukunin niyo itong bata? Naku hindi ko madidesisyonan ang bagay na yan.
Huwag ho kayong matakot. Isasama lang naman po namin siya sa itaas ng bundok para po sa pilgrimage. Ibabalik din ho namin siya, linggo ng umaga. Ay, akala ko naman ay kung ano na. Akala ko paglalayuin niyo na silang magkapatid. Yun nga po ang plano namin. Nakwento po kasi sa amin ng bata na pinalayas na siya ng kuya niya at ayaw na siyang makita nito. Tototohanin po natin yon pero kunwari lamang. Iaakit namin sa bundok ang bata at wala po kayong sasabihin kapag nagtanong po ang kuya niya. Abay nako, kilala ko ang batang yon. Mananagot ako kapag nawala ang kapatid niya. Alam niya na dito tumuloy si Maki kaya sa akin niya yan hahanapin pag nagkataon. Ma'am Pedro, kapag hindi ho natin naagapan ang kinasanayang ugali ni Baste, baka po tuluyan na siyang maligaw. Kailangan nating gisingin ang puso niya sa paraang mapapaisip po siya. Natahimik bigla si Mang Pedro. Marahil ay nag-isip siya sandali. Tinimbang kung tama bang pumayag siya sa plano ng mga madre. Sa totoo lang ay naguguluhan siya, pero nang marinig ang mga huling sinabi nila, napagtanto niyang tama sila. Kailangan na talagang magising si Baste. Handa ho ba kayong makiisa sa amin, Ma'am Pedro? Ano kasi? Kailangan maglaho si Maki sa paningin ng kuya niya. Gusto nating maramdaman niya kung ano nga ba ang mas mabigat. Yung sinasabi niyang pabigat si Maki o yung mawala ng kapatid. Payag po ako kung yan po ang tanging paraan para mapagbago po natin ang kuya ko. Gagawin ko po. Kaya lang paano kung wala po siyang gawin? Paano po kung di niya po ako hanapin? Paano kung matuwa pa siya na wala na po talaga ako sa landas niya? Hindi siya matutuwa, Maki. Marami na kaming nakilalang katulad niya na yung galit ay baluti lamang para hindi siya masaktan. Tignan mo kapag nawala ka. Doon lalabas ang totoong pagmamahal niya para sa'yo. Maniwala ka. Tama kayo, sister. Mukhang kailangan nang bigyan ng leksyon ng inaanak mo na yon. Gayong payag na si Maki, payag na rin ako. Kung ganun ay salamat po, Mang Pedro. Wala po yun, sister. At saka ako na nga pala ang bahalang magpakalat ng balita. Gagawa po ko ng kunwaring paghahanap para maging makatotohanan at para makarating kagad sa kuya niya. Maki, sumama ka na lang muna sa amin sa kumbento at doon ka magtatago. May susundo sa'yo dito sa Biyernes at siya ang magsasama sa'yo sa itaas ng bundok kung saan naroon ang pilgrimage site. Doon namin kayo pagtatagpuin ang kuya mo. Sige po, sasama po ako sa inyo. At susundin ko po lahat ng utos nyo. Itong plano po ninyo, wala naman pong mapapahamak dito, di po ba? Huwag kayo mag-alala, Mang Pedro. Ang plano natin ito ay para iligtas ang kaluluwa niya. Tumango ako kahit kinakabahan. Mukhang malaking sugal ito, pero sa tingin ko, kailangan talaga ni Kuya ng isang matinding aral para malaman niya ang tunay na halaga ng mga bagay na tinalikuran niya. Samantala, sumama na nga ako sa kumbento sa bayan kasama ang mga madre. Hindi nag-atubili si Mang Pedro. May pagkatiwala ako sa kanila dahil magkakakilala naman daw sila. Gawa ng taon-taon silang bumibisita sa pilgrimage site sa bundok. Kinabukasan, ayon sa kwento sa akin ni Mang Pedro, maaga pa lang ay naglibot na siya sa baryo at ipinagtanong ako. Walang makapagsabi kung saan ako nagpunta o kung sino ang sinamahan ko. Tulad ng inaasahan, ay mabilis na nakarating ito kay Kuya. Mabilis pa sa 4:00. Hinahanap niya na ako kay Mang Pedro. Ninong, ano yung nabalitaan ko na nawawala daw si Maki? Nasaan siya? Nawawala nga, di ba? Hindi ko alam kung nasan siya. Kanina ko pa nga hinahanap Naikot ko na itong buong baryo pero wala talaga. Ano? Paano mawawala? Imposible namang mawala lang siya basta. Abay malay ko,
Bakit mo sa akin tinatanong yan? Eh di ba'y pinalayas mo? Opo, nagkasagutan nga po kami. Totoo nga na pinalayas ko siya. Pero alam ko naman kasing sa inyo lang siya pupunta eh. At tama naman ako, di ba? Kinabukasan, nakita ko kayong magkasama kaya hinayaan ko na lang. Hinayaan mo na? Bakit hindi mo sinabi sa akin na plano mo pala na ipaampun sa akin yung kapatid mo? Abay hindi sana hindi ako naging kampante nung hindi na siya umuwi dito kagabi. Teka, kagabi pa po nawawala? Oo, kagabi pa. Akala ko nga umuwi na sa inyo kaya pinabayaan ko na lang. Pero kaninang umaga, nagpunta ako sa inyo. Wala naman pala doon. Ikaw ang nandun Tulog na tulog dahil sa kalasingan. Opo. Nalasing nga po talaga ako pero Ninong, imposible naman na umalis lang siya ng basta-basta. O bakit di naman niya gagawin yun? Hindi ba talos itakwil mo siya bilang kapatid mo? O siya sige. Ito hinala ko lang naman pero sana nga sa kanila na lang nagpunta ang kapatid mo. Kanino po? Sino po sinamahan niya? Tanda mo ba yung mga madre kahapon? Baka sumama sa kanila ang kapatid mo. Ho? Sumama sa mga madre? Hindi, bakit siya sasama sa kanila? Paano naman siya doon? Ni wala siyang dalang gamit o kahit ano. Ngayon ka pa mag-aalala kung kailan wala na yung bata. Alam mo, kung sakali man na mawala na siya ng tuluyan, wala ka talagang ibang sisisihin kundi ang sarili mo at iyang katigasan ng ulo mo. Totoo naman po yun Pero ako pa rin ang guardian niya. Kailangan ko siyang mahanap. Sasabihin ko kay Kapitan na ipahanap ang mga madre na yon. Huwag mo nang ipahanap kasi yung mga madre na yon aakyat sila sa bundok. Sandali nga, pati ba araw bukas hindi mo na naaalala? Hindi po. Bakit? Ano bang araw bukas? Biyernes Santo na bukas, ugok. Kaya maaga pa lang ay abangan mo na sila doon sa may paanan ng bundok para malaman mo kung talagang ang kasama ng mga madre ang kapatid mo. Nagmamadali si Kuya Baste na umalis sa harap ni Mang Pedro. Taranta daw siya at nawala yung yabang at galit niya. Naiwan si Mang Pedro na napapabuntong hininga na lang habang pinapanood si Kuya na tila noon lang natauhan sa bigat ng mga nasabi at nagawa niya. Samantala, madaling araw pa lang ng Biyernes Santo ay naging abala na ang lahat sa loob ng kumbento. Tahimik na lumabas sina Sister Jacinta, Brother Francisco at Sister Lucia para simulan ang kanilang pag-akyat sa bundok. Sinadya nilang magpunta at hindi sumabay sa bugso ng mga deboto na tiyak na dadagsa mamaya sa pilgrimage site para sa Station of the Cross. Kampante silang sumakay sa kanilang puting van, bitbit ang mga gamit at mga supplies para sa gagawing aktibidades sa itaas. Pero ang hindi nila alam, kanina pa ako nakapuslit sa loob ng sasakyan. Nagtago ako sa pinakalikuran, doon sa ilalim ng mga tumpok ng makakapal na kumot at mga kahon ng medical supplies. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang bahagyang pag-uga ng van ng umarangkad na ito. Ilang minuto lang ang nakalipas, naramdaman kong dahan-dahang bumagal ang takbo ng sasakyan hanggang sa tuluyan na po itong tumigil. Kinabahan ako nang marinig ang pagbukas ng pinto sa unahan at ang boses ni na Brother Francisco. Mukhang narito na kami sa paanan ng bundok. Nandito na ho tayo, Sister Jacinta, Sister Lucia. Dahan-dahan lang po sa pagbaba ha, at medyo madulas po ang damo dahil sa hamog. Salamat, Francisco. Ay, napakadilim pala rito sa paanan ng bundok. Tignan mo nga kung may tao na. Wala pa po, Sister. Mukhang tayo pa lang talaga ang tao rito. Pero ayos lang. Mas maganda na itong maaga para makapaghanda tayo na maayos bago dumagsa ang mga deboto. Tama ka, brother. Kumusta kaya yung plano natin? Nakausap mo na ba si Mang Pedro? Opo, Sister. Kagabi po ay dumaan ako sa kanya para tanungin kung ano ang nangyari. At sinabi naman po niyang alalang-alala po talaga si Baste
sa kanyang kapatid. Pero bakit wala pa siya dito? Kailangan natin siyang maisama sa itaas. Maghintay lang po tayo sandali. Baka papunta na po yun dito. Sana nga. Para maging maayos na ang lahat. Nakakaawa rin naman kasi si Maki. Habang nag-uusap sila, ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Dahan-dahan kong inangat ang makapal na kumot na nakatabon sa akin. Siniguro ko na hindi ako lilikha ng anumang ingay. Maingat kong hinawakan at sinubukang buksan ang pinto ng sasakyan. Swerte namang hindi pa ito nakalak. Dahan-dahan ko itong itinulak hanggang sa magkaroon ng sapat na puwang para makalusot ang katawan ko. Pagbaba ko, agad akong nagtago sa likod ng puno. Maya-maya pa, narinig ko na ang boses ni Kuya Baste. Nasaan ang kapatid ko, sister? Alam ko nasa inyo ang kapatid ko. Huwag niyo na siyang itago. Brother, daan-daan ka naman sa pagsasalita. Igalang mo naman ang mga madre. Wala akong pakialam sa inyo. Nasaan ang kapatid ko? Sabi ni Mang Pedro, baka raw sumama sa inyo. Ilabas nyo na siya. Sandali nga. May nakikita ka bang kasama namin na bata? Huwag mo na akong pinipiloso po ha. Baka hindi nyo ako kilala. Ako ang siga sa baryo namin. Kinatatakutan ako. Kahit sino sa inyo, kaya kong tapatan. Kung di nyo ilalabas si Maki. Sandali lang. Maki ba ka mo? Oh, siya nga kapatid ko. Bakit? Kinausap nga namin siya. Ang totoo niyan, sumama siya sa mga naunang grupo ng mga deboto at mga tauhan namin na umakyat sa tuktok ng bundok kahapon pa. Gusto na raw niyan lumayo. Ano? Bakit niyo siya sinama? Alam niyo bang pwedeng kidnapping ang tawag dyan? Pwede ko kayong ipademanda sa pangunguha ng bata. Kidnapping? Baste, kusa siya sumama. Ayaw nga sana namin pumayag pero ang sabi niya sa amin wala na raw siyang pamilya. Ulila na raw siya at wala na raw mag-aalaga sa kanya. Ulila na nga kami pero boy pa naman ako ha. Ako ang kuya niya. Paano niya sasabihin wala na siyang pamilya? Yun ang sabi niya sa amin at ang sabi pa niya, magtatrabaho na lang daw siya sa simbahan o sa kumbento sa bayan para may makain. Ngayon kung gusto mo siyang bawiin, kailangan mo kaming samahan sa itaas. Doon sila pumunta para sa pilgrimage. Sige, sasama ako. Aakit ako. Pero siguraduhin niyo lang na nandun siya. Dahil kapag wala ang kapatid ko sa taas, baka makalimutan kong mga relihiyoso kayo. O sige, kung handa ka na, simulan na natin ang maglakad. Huminga ng malalim si Kuya Baste at tumango na lang ng pilit. Sinimulan na nilang maglakad paakyat sa bundok. Hinintay ko muna silang makalayo ng konti bago ko dahan-dahang lumabas sa pinagtataguan ko. Maingat akong nakabuntot sa kanila. Sinisiguro kong sapat ang distansya ko para hindi nila ako mapansin hanggang sa marating nila ang mismong ruta ng pilgrimage site. Pero bigla silang napahinto nang may lumitaw na isang napakalaking ibon sa itaas nila. Kakaiba ang kilos nito dahil paikot-ikot lang ito sa itaas. Lilipad ng malayo ng kaunti pero muling babalik at magpapaikot-ikot ulit. Itinuro ni Sister Lucia ang ibon at sinabing nararamdaman niya na may gustong ipahiwatig ito sa kanila. Sa halip na magduda, napagkasunduan nilang sundan ang direksyon na tinatahak ng ibon. Pero kumontra si Kuya. Ano ba namang klaseng katangahan yan? Bakit natin susundan ang ibon na yan? Ang usapan, aakyat tayo sa site para mahanap natin ang kapatid ko. Mag-aaksaya lang tayo ng oras sa hayop na yan eh. Pwede namang mauna ka na sa taas. Ano? Anong mauna sa taas? Malay ko ba kung nasan yung site na sinasabi nyo? Ngayon lang ako nakarating sa parting to ng bundok, no? Madali lang naman ang pag-akyat papunta doon. Medyo nakakalito nga lang ang daan kapag bago ka pa. Sige na, mauna ka na doon. Hindi pwede. Paano kung maligaw ako? Paano kung mapunta ako sa bangin?
Pinaglalaruan niyo ba ako ha? O sinasadya niyo to? Para mailayo ako kay Maki? Makinig kang mabuti, Baste. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Sasama ka sa amin at magtitiwala ka o mauuna ka sa site ng mag-isa. Walang pilitan dito. Puisit naman oo. Sige na nga. Sasama na ako sa inyo. Pero siguraduhin niyo lang talaga na makakarating tayo sa site dahil kapag daligaw tayo sa pagsunod sa ibon na yan, humanda talaga kayo sa akin. Huwag ka nga masyadong matapang, Baste. Hindi mo kami kilala. Sumimangot si Kuya Baste sa salitang binitiwan ni Brother Francisco. Pero kahit mukha siyang naguguluhan, wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lang din sa tatlo habang unti-unti silang inilalayo ng ibon sa ruta papunta sa site. Habang palayo sila ng palayo ay lalo pang nagdilim ang paligid dahil sa naglalaki ang mga puno. Nakabundot pa rin ako sa kanila at kapag napansin kong tumitigil ang isa sa kanila, mabilis akong nagtatago sa likod ng mga malalaking bato o puno. Ilang sandali pa, biglang nawala ang malaking ibon at kasabay nito, nakita namin ang isang kampamento sa gitna ng masukal na gubat. Agad tumambat sa amin ang isang karumal-dumal na eksena. Ang mga nilalang na nandun ay hindi mga tao, kundi mga aswang. Nakapalibot sila sa gitna ng apoy. Matatangkad sila. Maiitim ang kanilang mga balat at nakakatakot ang kanilang mga mata na pulang-pula at nanlilisik sa dilim. Nakita ko ang mahahaba nilang mga kuko na ginagamit nila sa paghiwa ng kung anong karne na nakapatong sa isang malapad na bato. Ang kanilang mga ngipin ay hindi pantay-pantay, matutulis at dilaw na dilaw. Ang ilan sa kanila ay biglang tumingala at bumubuka ang malalaki nilang bibig. Anak ng putya, sinasabi ko na nga ba? Tignan niyo kung saan tayo dinala ng lintik na ibon na yun. Talagang dinala pa tayo sa kuta ng mga aswang. Ano na? Mamamatay tayo rito ng dahil sa inyo. Huwag kang maingay. Talagang mamamatay tayo dito kapag nalaman nilang nandito tayo. Tama si Brother Francisco. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Umalis? Ha? Bakit parang natatakot na kayo? Hindi kami natatakot. Kung di kayo natatakot, bakit di nyo sila labanan ha? Alam nyo bang masamang pangitain ito? Sabi ng tatay ko nun, kapag nagtayo ng kampamento, ang mga aswang malapit sa isang lugar, doon na sila mag-aasik ng lagim. Tama ang tatay mo. Panganib talaga ang dala ng mga nilalang na yan. Pero kung haharapin namin sila ngayon ng hindi handa, hindi namin sila kaya dahil napakarami nila. Kailangan itong paghandaan ng tama. Wala pala kayo eh. Di nyo pala kaya eh. Bakit di kayo humingi ng tulong sa Diyos nyo ha? Akala ko ba makapangyarihan siya? O baka naman wala talang Diyos? Ako, sasabihin ko na kagad kaya kong labanan ng mga yan. Baste, huwag mong lapastanganin ng Panginoon. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang kapangyarihan niya ay hindi para bara-barang pagkilos at mas lalong hindi upang ipagyabang. Gusto mo bang maramdaman kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Ama? Lumapit si Sister Jacinta kay Kuya Baste nang walang pag-aalinlangan. Diretso ang tingin ng madre sa kanyang mga mata at bago pa nakaiwas si Kuya, madiin siyang hinawakan ni Sister sa magkabila ang balikat. Sa sandaling dumampi ang mga kamay ng madre, bigla na lang napaluhod si Kuya Baste. Bakas ang labis na pagtataka sa mukha niya habang pilit na inaangat ang kanyang katawan pero wala siya magawa dahil sa matinding panghihina na nararamdaman niya. Ang lakas na ipinagmamalaki mo ay hiram lang, Baste. Ngayong nakita mo na kung anong dapat mo makita, tumahimik ka na lang at sumunod ka na lang sa amin kung gusto mo pang mabuhay. Dahil ang mga aswang na yan, hindi ka sasantuhin oras na makita ka nila.
Sino ba talaga kayo? Paano mo nagawa sa akin yun? Anong klaseng kapangyarihan yan? Hindi ito sa akin, kundi mula sa pinakamataas na nilalapastangan mo. Francisco, Lucia, tara na. Kailangan na natin makaalis dito bago pa tayo mapansin ng mga yan. Sandali, paano ako? Huwag niyo akong iwan dito. Pakiusap. Patawad. Napansin kong natigilan si Sister Jacinta nang marinig ang paghingi ng tawad ni Kuya. Maraan siyang lumingon sa isang sandali. Ay nakita ko siyang bahagyang ngumiti. Muli siyang lumapit kay Kuya. Hinawakan niya ito sa kamay at inalalayang makatayo. Ibabalik ko sa iyo ang lakas mo. Pero sana matuto kang makinig at matuto kang galangin ang Diyos. Opo, Sister Jacinta. Hindi na po ako uulit. Kitang-kita ko ang matinding kahihiyan at pagsisisi sa muka ni Kuya. Sa kauna-unahang pagkakataon, natuwa ako dahil pakiramdam ko ay unti-unti nang natatauhan ang kuya ko. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita ko siyang ganun. Tiklop ang tuhod at walang masabi. Ilang sandali pa, naglakad na sila palayo sa kuta ng mga aswang. Agad naman akong sumunod, pero maya-maya pa, biglang huminto si Sister Lucia. Magtatago sana ako ulit sa likod ng puno, pero sa isang kisap mata lang, nakita ko siyang nasa likod ko na. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, Sir Blair, pero talagang kamangha-mangha ang ipinapakita nilang kakayahan. Si Sister Jacinta na kayang magpahina ng tao sa isang hawak lang, at si Sister Lucia na may angking bilis. Napatalon talaga ako sa gulat at dahan-dahang humarap sa kanila. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Kuya Baste nang makita niya ako. Maki! Maki! Paano ka napunta dito? Kuya, ano po kasi... Tama na muna yung usapan niyo. Hindi pa tayo ligtas sa bahaging ito ng bundok. Pero sister, ang kapatid ko. Mamaya na tayo mag-usap pagbaba natin. Sa ngayon, ay kailangan nating makababa muna agad para mas marami tayong oras na makapaghanda. Makapaghanda? Oo. Babalik tayo dito mamayang gabi. Kailangan natin puksain ng mga aswang na yon bago pa sila makapaggasik ng lagim sa baryo ninyo. Tara, madali kayo. Samantala, habang ang lahat ay tahimik na naglalakad, sinamantala ko ang pagkakataon para gumawa ng palatandaan. Sa bawat 5 dipa na nilalakad namin, humihinto ako saglit para mamutol ng mga maliliit na sanga ng puno. Mabilis kong pinagtabi-tabi ang mga sanga sa lupa sa anyo ng krus. Sinisiguro ko na ang bawat krus ay nakalapat ng maayos sa gilid ng daan kung saan hindi ito agad mapapansin ng sinuman. Nagpatuloy ako sa gawaing ito hanggang sa unti-unti, Sir Blair, ay nakababa na kami sa lugar kung saan nakaparada ang sasakyan ni na Sister Jacinta. Pagbaba namin doon ay nakita kong pasikat na ang araw at nagkakatipon-tipon na din ang mga tao. Naghanda na sila sa pag-akyat sa site. Pero ang mga madre at si Brother Francisco ay hindi na tumuloy sa pilgrimage site. Ayon sa kanila, mas mahalaga ang misyong ibinigay sa kanila ng Panginoon sa pagkakataong ito. Isang misyon na mas kailangang unahin dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng mga tao sa baryo namin laban sa mga aswang na nakita namin sa bundok. Agad kaming sumakay sa van at mabilis na pinaandar ito ni Brother Francisco. Inihatid nila kami ng diretso sa bahay ni Mang Pedro. Paghinto ng sasakyan, nakita namin siya na nagwawalis ng kanyang bakuran at halatang nagulat siya nang makita kami magkakasama. Bumaba kaming lahat sa van. Mang Pedro,
May kailangan po kayo malaman. May nakita po kami sa itaas ng bundok. Nakakatakot po. Ano? Anong nakakatakot? Ninong, nakakita po kami ng kampamento ng mga aswang sa itaas ng bundok. Totoo po ang sinabi nila, Mang Pedro. May nakatayong kuta ng mga aswang sa itaas ng bundok. Hindi maaari. Hindi maaaring magkaroon ng kuta ang mga aswang dito. Tsak na puntirya nila ang baryo namin. Kaya dito sa malapit nagtayo ng kuta ang mga halimaw na yon. Kailangan kong balaan si Kapitan. Kailangan malaman ito ng mga tao. Ma'am Pedro, huminahon po kayo. Huwag ninyong gagawin yan. Magkakagulo lang ang mga tao at ang masama pa ay kung makarating ito sa mga aswang. Panigurado, may mga kasamaan sila na nagpapanggap na tao para magbanman dito sa ibaba. Kapag nalaman nilang natuklasan na natin sila, baka umatake sila kagad. Baka maraming mamatay. Anong gagawin natin, sister? Kailangan namin ng maraming halaman na koronang tinik. May alam ba kayong nagtatanim nito dito sa baryo? Sandali. Koronang tinik. Oh! Marami pala akong tanim yan sa likod ng bahay. Pero anong gagawin niyo doon? Nakakalason ng halaman na yun. Kakailanganin natin ng dagtanon at mga tinik para panlaban sa mga aswang na nasa itaas. Nakakalason talaga ang dagta nito. Lalo na kung mahahaluan ng banal na langis at makapangyarihang panalangin. Yan ang ipapahid natin sa ating mga sandata. Mangunguha din kami ng mga insenso at mga tuyong palapa ng nyog para sa pausok. Sandali lang. May alam kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Abay, paano nangyari yun? Mga lingkod kayo na simbahan. Tama po kayo, Mang Pedro. Mga lingkod po kami ng simbahan, pero bukod doon, tungkulin din po naming magtanggol ng mga tao sa panahong nangangailangan sila ng tulong. Mga madre po sila, at ako naman ay isang diakono. Manunugis din po kami ng mga aswang. Manunugis kayo ng aswang? Kaya pala may kakaiba kayong kapangyarihan. Nung hinawakan ako kanina ni Sister Jacinta, nanghina ako bigla. At si Sister Lucia naman po, ang bilis niya pong kumilos. Tama, may kapangyarihan nga kayo. Anong gamit yung agimat? Wala kaming agimat, Baste. Wala? Paano kayo nakikipaglaban sa mga aswang? Tsaka, paano kayo nagkaroon ng kapangyarihan ganyan? Salita ng Diyos ang ginagamit naming panlaban. Mga kapangyarihang dasal mula sa banal na kasulatan. Ang pananampalataya namin, ang pinakamatibay naming sandata. Tama. Kapag ang tao ay may buong tiwala sa Panginoong Diyos, hindi niya na kailangan ng mga bato o anting-anting. Kayang ipahiram ng Ama ang lakas niya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yun ang naranasan mo kanina, Baste. Naramdaman mo ang otoridad ng Panginoong Diyos na dumaan sa mga kamay ni Sister Jacinta para paamuhin ang kayabangan mo. Tumahimik si Kuya Baste at napayuko na lang habang pinakikinggan ang mga sinabi ni Brother Francisco. Bakas sa mukha niya na unti-unti niya nang natatanggap ang katotohanan na hindi lang basta ordinaryong mga madre ang kasama namin. Yung yabang niya at pagiging siga ay nawala na lang parang bula at napalitan ng matinding paghanga at galang sa mga ito. Lumingon si Sister Jacinta kay Mang Pedro at hiningi na ang mga kailangan naming gamit. Agad namang kumilos si Mang Pedro at dinala kami sa likod ng kanyang bahay kung saan naroon ang malalagong tanim na koronang tinik. Nagsimula na ang aming paghahanda. Lahat ay seryoso sa pagtatrabaho dahil alam naming hindi biro ang kakaharapin naming mga aswang mamayang gabi. Samantala, bago matapos ang araw, tinawag kami ni Mang Pedro at kinausap sa loob ng kanyang bahay. Baste, iyo. Kanina habang pinapanood kita sa labas, nakita ko ang malaking pagbabago sa iyo. Ngayon, ay magagamit mo na ng tama ang tapang mo.
Ano pong ibig niyo sabihin, Ninong? Heto, may ibinilin sa akin ng tatay mo bago siya nawala. Sabi niya, ibigay ko lang daw to sa'yo kapag handa ka na at kapag kailangan mo na talaga. Mukhang dumating na ang oras na yon. May ibinilin po sa inyo si tatay? Ano ho yun? Hali kayo. Pumasok tayo sa loob ng kwarto ko. Dinala kami ni Mang Pedro sa isang madilim na sulok ng kanyang silid. May kinuha siyang mahabang kahon na nakabalot sa lumang tela. Paglapag niya sa lamisita, dahan-dahan niya itong binuksan. Tumambad sa amin ang isang malaking palakol na may 2 talim. Kumikinang ang bakal nito at sa gitna ay may nakabaong bato na kaparehong-kapareho ng suot ni Kuya ni Quintas o medalyon ng kidlat. Teka, ito ang palakol ni tatay ah. Ito ngayon, at ito ang gagamitin mong sandata sa pakikipaglaban mamaya sa mga aswang. Makikipaglaban ako. Hindi, ayoko. Hindi ako kikilos para sa mga tao na yan. Kung hindi ka kikilos, paano tayo? Paano ang kapatid mo? Tatakas ba tayo? Ikaw, kung ano ang alam mong mas makakabuti gawin mo. Pero ako, tutulong ako kahit hindi ako biyasa sa pagpuksa sa mga aswang. Tutulong ako dahil sa lupaing ito. Dito ako sinilang. Ipaglalaban ko ang lupa ko. Ipaglalaban ko ang baryo na ito. Laban sa mga kampon ng kadiliman. Ako din po. Tutulong din po ako, Mang Pedro. Ano ka mo? Anong tutulong? Bakit may alam ka ba sa pakikipaglaban, ha? Marunong naman po ako makipaglaban eh. Kahit bata pa ako nun, tinuturuan na ako ni tatay gumamit ng sandata. At kung paano ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga masasama. Kayang-kaya ko to, kuya. Hindi ko hayaang makapaminsala ang mga aswang na yon dito sa atin. Lalo pat dito nakaimlay si na tatay at lolo. Pati po si nanay. Mukhang nakalimutan mo na ang ginawa nila sa pamilya natin ha. Nakalimutan mo na kung paano tayo nagmakaawa sa kanila. Pero ni isa, wala sa kanilang tumulong. Hindi ko nakalimutan yun, kuya. Pero nagawa kong tanggapin. Alam ko kasing hindi naman sa ayaw nilang tulungan tayo. Wala silang kakayahan, kuya, na ibigay ang hinihingi natin dahil pareho lang naman tayo mahihirap. Tama si Maki. Alam kong masakit na hindi nila kayo natulungan. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay masasama na silang tao. Wala lang talaga silang maibigay. Pero Kuya, patawarin mo na mga kababaryo natin. May kakayaan kang labanan ng mga aswang na nasa kanilang kampamento, kuya. Doon sa kuta nila. Kuya, kung pababayaan natin ang mga kababaryo natin na malapa ang mga aswang, mas masahol pa tayo sa mga taong kinamumuhian mo. Kuya, tumulong tayo kina sister. Tulungan natin ang mga tao na walang kalaban-laban. sige na nga. Siguro nga, masyado lang ako nagpadala sa pait ng nakaraan. Sige, payag na ako. Tutulong ako. Magaling! Ngayon pumayag ka na. Akin na yung agimat na suot mo. At sabay ko silang babasbasan itong sandatang ipinamana sa'yo ng tatay mo. Dahan-dahang hinubad ni Kuya Boste ang suot niyang agimat sa kanyang leeg. Inilapag niya ito sa tabi ng palakol na nasa lamisita. Kinuha ni Mang Pedro ang isang maliit na lalagyan ng langis at nagsimulang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hinawakan ni Mang Pedro ang medalyon at ang kawangis nitong medalyon na nakasabit sa palakol. Habang ginagawa ito, ay napailing si Mang Pedro. Sinabi niya sa amin na matagal na palang tulog ang agimat na suot ni Kuya, na matagal na itong walang silbi at matagal nang natutulog ang kapangyarihan nito dahil hindi na napapakain ng mga tamang orasyon at dasal. Napayuko si Kuya dahil sa matinding kahihiyan. Isipin mo, halos araw-araw niyang ipinagyayabang ito at ginagamit sa pakikipag-away. Pero isa na lang pala itong ordinaryong piraso ng bakal na walang kapangyarihan. Paliwanag ni Mang Pedro,
Ang dati nitong lakas ay naglaho na dahil sa maling paggamit at pagpapabaya. Nagpatuloy si Mang Pedro sa pagbabasbas para gisinging muli ang natutulog na kapangyarihan ng palakol at ng agimat. Habang bumubulong siya ng mga dasal, bigla na lang nagliwanag ang dalawang sandata. Hayan! Gising na sila. Pero ito ang tatandaan mo, Baste. Ang lakas niyan ay nakadepende sa linis ng intensyon mo. Saktong pagkatapos ng pagbabasbas ay pumasok si Brother Francisco sa loob ng bahay at kumatok sa kwarto ni Mang Pedro. Mang Pedro? Baste, nakahanda na ang lahat sa labas. Kailangan na natin kumilos habang hindi pa lubusang madilim ang paligid. Tumayo si Kuya Baste. Muli niyang isinuot ang agimat at saka binuhat ang palakol. Pero bago kami tuluyang lumabas, humarang ako sa harap nilang dalawa. Sandali lang! Sasama ako, di ba? Paano naman ako? Anong sandatang gagamitin ko? Hindi naman po ako pwedeng manuntok lang ng mga aswang. Siya nga naman, Ninong. Bigyan niyo din po ng sandata ang kapatid ko. Ngumiti ng bahagya si Mang Pedro at may kinuha sa kanyang bulsa. Inabot niya sa akin ang isang tirador na gawa sa sanga ng kamagong at may makapal na goma. Kasama nito ang isang supot ng maliliit na bulitas na gawa sa tanso. Heto ang para sa iyo, Maki. Huwag kang gagamit ng kutsilyo o anumang patalim. Masyado ka pang bata para mamantsa ng dugo ang kamay mo. Sige po, pwede na po ito. Salamat po, Mang Pedro. O, halina kayo. Huwag natin pinaghihintay ang mga madre. Paglabas naming apat sa bakuran, ay nakita naming nakahanda na nga sina Sister Jacinta at Sister Lucia. Nakalagay sa palanggana ang kinatas na dagta. Lumapit dito si Mang Pedro at Kuya Baste at pinahira nila ang talim ng kanilang mga sandata. Napansin ko naman ang mga sandatang hawak ni Sister Jacinta na latigo. Si Sister Lucia naman ay may hawak na mahabang baton na gawa sa matigas na kahoy ng kamagong. At si Brother Francisco naman ay may bitbit na isang malaking pana at sa bewang niya ay nakasabit ang mga bakal na palaso na pinahira na din niya ng katas ng koronang tinik. Nang matapos ang lahat sa pagpapahid, mabilis na binuhat ni Brother Francisco ang sako na puno ng inipong sanga ng koronang tinik at isinakay sa likod ng van. Wala nang maraming salita. Nag-aya na si Sister Jacinta, kaya naman sumakay na kaming lahat sa loob. Pinaandar na ni Brother Francisco ang van hanggang sa kami ay makarating sa paradahan sa paanan ng bundok. Pagbaba namin ay agad na kaming naglakbay. Saan dito itinayo? Ang kuta ng mga aswang. Alam ko, dun sa banda pa riyan. Pero hindi ako sigurado. Sister, tama ba itong dinadaanan natin? Mukhang tama pa naman ito. Pero hindi ako sigurado. Medyo madilim pa kasi nung galing tayo dito tapos madilim na rin ngayon. Pero hayaan nyo. Gagabayan naman tayo ng Panginoong Diyos sa ating paglalakbay. Ako po, sigurado po ako tama pa tong daan natin. Kasi tignan nyo, nariyan pa po ang mga tanda na inilagay ko. Itinuro ko ang gilid ng madamong daan. Sa tulong ng dalang flashlight ni Sister Jacinta ay nakita nila ang dalawang maliit na sanga ng puno na magkapatong sa anyo ng krus. Aba, oo nga no. Ayos to ah. Naglagay ka pala ng mga tanda. Opo, naglagay po ako niyan eh. 5 di pa po ang layo sa isa't isa. Ang galing mo naman, Maki. Napakatalas ng isip mo para makaisip ng ganitong sistema. Habang bumababa tayo kanina, mas madali nating mababalikan ang kampamento. Malaking tulong to para hindi tayo mailigaw at hindi na masayang ang oras natin. Ayos ka. Hindi ko napansin na ginawa mo pala yan kanina. Dahil dito,
Kampante nating matutumbok ang kuta nila. Napatingin na lang ako sa mga papuri nila habang nagpapatuloy kami sa paglalakad. Maingat naming sunundan ang bawat krus na inilagay. Narating namin ang mismong bungad ng kuta nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Mula sa aming pinagtataguan, kitang-kita namin ang mga aswang na nasa gitna ulit ng isang ritual. Maingay sila at may ibinubulong na mga salitang hindi maintindihan habang umiikot sila sa isang malaking tumpok ng karne. Ngayon na, Sister Lucia. Simulan mo na. Tumango si Sister Lucia. Dala ang sako ng mga baging ng koronang tinik. Kumilos siya ng napakabilis. Dahil sa taglay niyang liksi, para lang siyang hanging dumaan sa paligid ng kuta. Sa bawat sulok at labasan, inilatag niya ang mga baging na puno ng matutulis na tinik. Hindi siya napansin ng mga aswang dahil abala ang mga ito sa kanilang ginagawa. Nang masiguradong napalibutan na ang kuta, sinenyasan naman ni Brother Francisco si Mang Pedro at si Kuya Baste. Agad silang kumilos para sindihan ang mga dala naming insenso. Inilagay nila ito sa mga estratehikong lugar kung saan tatangay ng hangin ang usok papasok sa gitna ng kampamento. Nang maamoy ng mga aswang ang banal na usok, bigla na lang silang napatigil sa kanilang ritual. Ang kaninang malakas nilang hiyaw ay napalitan ng mahihinang ungol. Nakita kong dahan-dahang napaluhod sa lupa ang ilan sa kanila habang sapu-sapo ang kanilang mga ilong at lalamunan. Ang usok ng insenso ay parabang lason na unti-unting umuubos sa kanilang lakas. Mabilis na kinuha ni na Sister Jacinta ang mga dagta na nakalagay sa mga bote. Tumakbo sila paikot ng kampamento at ibinuhos ang malagkit na likido sa lupa, eksaktong sa tapat ng mga inilatag na koronang tinik. Nagkagulo ang mga aswang. Sinubukan ng iba na lumabas at tumakas sa kuta pero wala silang madaanan. Sa tuwing susubukan nilang tumalon o sumugod palabas, bigla silang tumatalsik pabalik na tila ba may tumatama sa kanilang hindi nakikitang harang. Kasabay nito, maririnig ang kanilang hiyaw sa sakit dahil sa bawat pagdikit nila sa hangganan ng kuta. Biglang bumubulwak ang itim na dugo sa kanilang mga katawan para silang nasasaksak ng mga matatalim na sandata kahit wala namang direktang kalaban na hinaharap. Ang mga tinik at dagtang inilatag namin ay tila naging mga buhay na patalim na humihiwa sa kanilang balat sa tuwing tatangkain nila na tumakas. Ano? Akala nyo ba ganun-ganun na lang na mambibiktima nyo ang mga tao rito? Pwes nagkakamali kayo. Bago nyo pa gawing pugad ng katatakutan ng baryo namin, tatapusin na namin kayo! Oo nga! Kala nyo akala nyo siguro walang magtatanggol sa baryo namin O ano kayo ngayon? Walang-wala kayo sa kuya kong siga! Kaya dapat lang kayong mangantog sa takot! Baste, tumigil na kayo. Huwag ninyong sayangin ang lakas niyo sa pakikipag-asaran. Hindi pa tapos ang laban. Hindi basta-basta susuko ang mga aswang na yan. Tama si Brother Francisco. Huwag kayong kampante dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Habang nagsasalita si Mang Pedro, bigla kong nakaramdam ng kakaibang kaba. Paglingon ko sa paligid, sa labas ng bilog at harang na ginawa namin, nakita ko ang tunay na mga kalaban. Sa taas ng mga puno at sa likod ng malalagong damo, naroon ang mga tila nagbabagang apoy. Mga matayon ng mga aswang. Marami sila at nakatingin sa amin mula sa dilim. Mukhang galing sila sa pangangaso o pambibiktima at kababalik lang. At ngayon, pinalilibutan na nila kami. Mang Pedro, tingnan niyo sa taas ng mga puno. May mga aswang, ang dami nila. Maki, dito ka lang sa likod ko. Huwag kang aalis. Humanda kayo! Higpitan niyo ang kapit niyo sa inyong mga sandata! Hindi pa man tapos magsalita si Mang Pedro, biglang sumugod ang isang aswang. Mabilis itong lumipad pababa na parabang isang malaking paniki. Agad na iwinasiwas ni Mang Pedro ang kanyang itak. Tinamaan sa leeg ang sumugod na aswang.
Walang hiya ka! Akala mo ba'y uubra ka sa akin? Si Sister Jacinta naman ay hindi rin nagpatalo. Inilabas niya ang kanyang latigo na may mga pako at matutulis na bakal sa dulo. Sa bawat kumpas ng kamay niya, may naririnig kaming hagupit na parabang kulog. Ang dulo ng latigo niya ay tumatama sa muka ng mga aswang na sumusubok lumapit. Ang galing! Ang galing niyo po lahat! Huwag kang matuwa masyado, Maki. Dahil hindi mo pa nakikita ang tunay na kakayahan ko. Oo nga kuya, gusto ko na makita kung ano ang kapangyarihan mo. Ipakita mo na kuya. Patayin mo na ang mga aswang na yan. Ngunit bago pa makapagpakitang gilas si kuya, ay si Brother Francisco muna ang humarap sa mga lumilipad na aswang. Mabilis na nagpakawala siya ng mga palaso. Ang bawat tamaan nito ay bumabagsak sa lupa hanggang sa tuluyang mangisay at mamatay. Bulagta sila sa lason mula sa dagta ng koro ng tinik. Pagkatapos nun, ay halos sabay-sabay nang umatake ang mga kalaban namin. Para silang mga gutom na sabay-sabay na sumugod mula sa kadiliman. Pero si Kuya Baste, gamit ang kanyang palakol, ay parang naging ibang tao. Habang pinapanood ko siya, parang ang nakikita ko ay si tatay. Matapang, mabilis, at hindi umaatras sa bakbakan. Sinisibak niya ang bawat aswang na sumusubok lumapit sa amin. Ang bigat at talim ng kanyang palakol ay sapat na para mabasag ang bungo ng mga halimaw at literal na mahati ang kanilang mga katawan mula ulo hanggang paa. Heto sa inyo! Mga pesting aswang kayo! Sige kuya, lipunin natin silang lahat. Silang nagbabalak ng masama sa baryo natin. Sige, yan! Ang galing! Huwag kang maingay! Nawawala ako sa konsentrasyon eh! Ay, sorry kuya. Ang galing mo kasi. Nadala lang ako. Sa kabila ng saya namin dalawa, isang aswang ang nakalusot mula sa likuran ko. Hindi ko ito napansin dahil nakatitig ako sa pakikipaglaban ni kuya. Bigla ko nalang naramdaman na may humablot sa akin balikat at iniangat ako sa hangin. Kuya! Tulong! Kuya Baste! Anak ng putya! Ibalik mo ang kapatid ko! Hayop ka! Baste! Gamitin mo ang agimat! Hinabol ni Kuya Baste ang aswang na tumangoy sa akin. Pero bigla siyang hinarangan ng 3 aswang. Galit na galit talaga si kuya. At sa gitna ng kanyang galit, biglang nangyari ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang agimat niya, ang medalyon na nasa leeg at yung nasa palakol ay biglang nagliwanag. At ang liwanag na yon ay nagdugtong at parang naging isang mahabang latigo na may sinag na puting apoy. Sa isang iglap, iwinasiwas ni kuya ang palakol at ang liwanag na yon ay pumulupot sa aswang na may hawak sa akin. Bitiwan mo ang kapatid ko! Hayop ka! Huwag mo siyang kunin sa akin! Mahal ko ang kapatid ko! Mahal na mahal! Kuya! Sige, hilahin mo na pababa at kami na ang bahala sa ibang mga kalaban. Mang Pedro, bakuran mo si Baste. Oo, tama. Sige na, Baste. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito. Sa narinig ay itinuon na ni Kuya Baste ang buong atensyon niya sa pagliligtas sa akin. At sa isang malakas na hila ni kuya, nabitiwan ako ng aswang. Bumagsak ako sa damuhan, pero ligtas ako. Ang aswang naman ay muling iginapos ni kuya sa liwanag. Humiyaw siya ng malakas dahil sa sakit habang dahan-dahan siyang hinihila palapit ni kuya. Habang nakagapos, itinaas ni Kuya Baste ang palakol at buong lakas na inihampas ito sa katawan ng aswang. Nahati sa gitna ang 2 halimaw. Mula sa gitna nito, lumabas ang itim na usok at mabilis na naging abo ang buong katawan nito bago pa man tumama sa lupa. Nagising na nga ang kapangyarihan ng medalyon ng kidlat. Sige, huwag kang titigil sa pagpugsa sa mga aswang. Lumaban ka! Lalaban din ako! Humanda kayong lahat sa akin! Kinuha ko ang aking tirador
at mga balang malalaking bulitas. Tumingala ako sa mga sanga ng puno. Doon ko nakita ang mga aswang na nag-aabang ng tiyempo para dambahin ang mga kasamahan ko. Heto ang sayo! Ha! Kumuha pa ako ng isang bulitas, inilagay sa tirador at buong lakas na hinila ang goma. Tinamaan sa mismong kaliwang mata ang isang aswang. Sa tindi ng impak, napabitaw ang halimaw at bumagsak ito patihaya sa lupa. Bago pa man ito makatayo, mabilis na sumugod si Mang Pedro, agad niyang tinaga ang aswang. Yun! Patay kang aswang ka! Magaling, Maki. Mahusay ang pagkasinta mo. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Galingan mo pa! Sige po, Mang Pedro! Sa gawing kanan mo, Maki! May sumusugod na aswang! Lumingon ako at nakita ko ang isang aswang na may malapad na pakpak na parang paniki. Lilipad sana ito palapit sa akin, pero mabilis kong inasinta ang kanyang pakpak. Nabutas ito. Nawalan siya ng kontrol sa ere at bumagsak mismo sa harap namin. Doon ay sinalubong siya ng nagliliyab na palakol ni Kuya Baste. Isang malakas na hataw lang ay nagkapira-piraso ang katawan ng aswang. Naging maayos ang pagtutulungan naming lahat. Ako ang nagsilbing mata rin nila at tinira ko ang bawat aswang na nagkukubli sa mga puno at sa mga damuhan, pati na rin yung mga nasa itaas. Sa tuwing babagsak sila dahil natamaan ng tirador ko, nandun naman si Mang Pedro at ang mga madre para tapusin ang mga aswang. Si Brother Francisco ang kasama ko. Nagpapakawala siya ng mga pana. Puntirya niya ang mga aswang na tumatakas na. Sa loob ng halos 2 oras na bakbakan, unti-unti nang nabawasan ng mga kalaban hanggang sa ang huling aswang na nasa labas ng kuta ay tuluyang nahati na ni Kuya Baste gamit ang latigong ilaw na mula sa kanyang agimat at hawak na palakol. Pagkatapos nito ay lumingon ako sa mga aswang na nasa loob ng kulungang ginawa namin. Yung mga aswang na naroon ay hindi na rin gumagalaw. Lahat sila ay nakahandusay na sa lupa. Maki, okay ka lang ba? Ayos lang ako, kuya. Tapos na. Wala nang mga aswang. Natalo natin sila, kuya. Hingal kaming lahat, pero bakas sa mukha namin ang gaan ng loob. Habang nagliligpit kami ng mga gamit para bumaba ng bundok, lumapit sina Kuya Baste at Mang Pedro kina Sister Jacinta. Sister, pasensya na po kayo. Dahil sa amin, di na po kayo nakaakyat sa pilgrimage site. Naabala pa namin ang panata nyo ngayong Biyernes Santo. Ayos lang yun, Baste. Ang mahalaga ay natapos natin ang misyong ito. Napakagaling talaga ng Diyos. Marami siyang paraan para mailigtas ang mga nangangailangan. Ginamit niya tayo bilang mga kasangkapan niya para protekta ng mga tao sa baryong ito. Yun naman talaga ang mahalaga, hindi ba? Tama po kayo, sister. Salamat po. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Wala yon. Siya nga pala. Nasaan na yung pasaway na hindi sumunod? Maki? Sorry po, Sister Jacinta. Hindi naman ako magagalit sa iyo, iho. Bagkos ay nagpapasalamat ako sa malaking naitulong mo ngayong gabi. At ikaw naman, Baste. Salamat dahil nabuksan na ang isip mo. Ngayon ay mahalin mo ang kapatid mo dahil kayo na lang ang magkasama. Kayo dapat ang laging magkakampi at nagtutulungan. Opo, sister. Di ko na po sasaktan ang kapatid ko. Pasensya na po uli. At kayo naman po, Mang Pedro, napakahusay niyo rin po. Mabait at magaling po kayong gabay sa 2 bata na ito. Pagpalain po kayo palagi ng ating Panginoon. Maraming salamat, Sister Jacinta. Hindi po namin kayo makakalimutan. Salamat dahil nagawa ninyong mapagkasundo ang magkapatid na ito. Pagkatapos ng usapang yon, Sir Blair, ay bumaba na kami ng bundok at sumakay sa van.
Inihatid na nila kami sa bahay ni Mang Pedro. Pagbaba namin, bago umalis ang grupo nila Sister Jacinta, muli niya kaming kinausap. Babalik kami sa linggo, sa araw ng pagkabuhay. Gusto namin na samahan niyo kaming umakyat sa pilgrimage site. Kailangan niyo rin bumawi sa amin, hindi ba? Kahit hindi na Biyernes Santo, pwede pa rin naman tayong magnilay-nilay at magpasalamat sa Panginoon dahil sa pagkapanalo natin sa laban sa dilim. Sasama ba kayo? Opo, sasama po ako. At sigurado akong sasama rin po si Kuya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng linggo ng pagkabuhay at gaya ng pangako namin, sumama kaming umakyat ng bundok kasama ang grupo ni na Sister Jacinta. Pag-akyat namin sa pinakatuktok, nakita namin ang iba't ibang Station of the Cross at sa pinakadulo, naroon ang pinakamalaking krus. Napatigil kaming lahat nang biglang dumapo doon ang isang malaking ibon. Nagkatinginan kami kagad ni Kuya dahil alam naming ang ibon na yon ay ang ibon din na nagturo sa amin kung saan matatagpuan ang kuta ng mga aswang. Ano baste? Naniniwala ka na bang may Diyos na palaging nakasubaybay sa ating lahat? Hindi agad nakasagot si Kuya Baste. Tinignan niya ang krus. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at kay Mang Pedro. Sa gitna ng sikat ng araw, dahan-dahang lumuhod si Kuya sa harap ng dambuhalang krus. Yumuko siya at taimtim na nagdasal ng matagal. Isang bagay na ngayong ko lang nakitang ginawa niya. Alam kong sa panahong yun, sa okasyong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, nabuhay din ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at sa kabutihan. Hanggang dito na lang po, Sir Blair, ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig sa kwento namin ni Kuya Baste na ngayon ay kinikilala na bilang isang bayaning antingerong siga. Matapos malaman ng mga tao ang ginawa naming pagtatanggol at pagprotekta sa kanila laban sa mga kampon ng kadiliman na gaya ng mga aswang. Hanggang sa muli.